Magandang gabi mga boss. May bago na naman. Bago. Luma na rin to eh. Itong si Saldico. Hindi ako nagulat dito. Saldico, naglabas ng tell-all video. Madami 435,943 views, 5 hours. Ngayon lang ako kasi ito eh. No? Pakinggan natin siya sabi niya. No? Yun, napanood nyo na ito eh. Sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin. Payat na ho, ayun siya Laki ng binagsak ng katawan, ano? Ay puta, ganun ba namang klase problema? Baka hindi na makakain tong gago na ito eh. Tuloy. Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Narating ko na ho yung baka mapatay. Dialogue ho ni Inday Saya dyan, di ba? Na kaya niya kumausap siya ng papatay kay BBM dahil pinapapatay daw siya, di ba? Yan na naman, puro papapatay. Sino ang papatay sa kanya? O kagaya rin ni Sara Duterte, di ba? Papatayin daw siya, pinapapatay daw siya ni Bongbong, kaya kumuha na siya ng para makaganti siya. Yan din, wala naman bago, no? Tsaka itong mga pinagdadaldal nito, si Saldico. Dating naidaldal na ni Chavit Singson. Diba? Sabi ni Chavit Singson, si Bongbong ang parang mastermind dahil siya pumirma, mga ganun. Yun din na sinasabi nito eh. Ang mabigat nito, binabasa. Tuloy. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Sino matutuwa sa'yo? Para ka naman tanga. Tuloy mo. Bakit? Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Butay na, medical check-up lang. Aalis ka pa, napakadami mo namang kwarta, karami-rami rito. St. Luke, napakagagaling ng mga doktor natin. Para, ano medical check-up? Bulataw talaga ito. Tuloy. Nang bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker. Pero ano to mga pre hindi natin alam kung totoo sinasabi nito o hindi. No? Pero hindi na ho kagulat-gulat yan dahil yung mga sinasabi nito, sinabi na ni Chavit, na itong si BBM, kaya ginamit ni Quezona, iniuhulog yung kanyang mga kasamahan para siya ay lumabas na bida. Yun din na script nito eh. Diba? Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila. Kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig. Payat na talaga siya, mga pre. Laki ng pinayat, grabe, no? Sumunod ako. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin,
nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sec Mina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin that Akusasyon niya ho ito no, mga friend, sa administrasyon ni Bongbong, no? Pero yung timing ng paglabas niya, di ba? Ilang araw na lang at lalabas na yung rally ng itong mga Iglesia ni Cristo, no? At tatlong araw, no? Ba't kaya pinapayagan nilang mag-rally mga ganyan 3 araw, no? Mantakin mong gulong gagawin yan sa loob ng 3 araw. Sinasabi nila na halos, sabi ni Pukis, 2 bilyon daw, kaya punuin yung luneta ng 2 bilyon, 1 milyon. Sa Gayetsa, ganyan-ganyan, 100,000. Mantakin mong gulong gagawin yan sa Maynila, Kamaynilaan. Papayagan nilang mag-rally ng 3 araw. Sana 1 araw lang, mga ganun, pwede na, di ba? Talagang iba ang intention nito. Oo. Etong video nito, tsak ito, ilalabas pa ito Marami ring maniniwala dito. Oo. Na yung mga galit na galit sa nangyayaring korupsyon. Ang nagsasalita, mabuti kung malinis tong bugok na to. Oo. Nagpayaman dito sa pagnanakaw, di ba? Tuloy mo, baliw. dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sec Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez. Parang Sarah wants, Sarah gets ba? President want, President gets. Ganun ba yun? Tuloy mo. Sa Aguado Building, in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. Ito parang ano to parang Harry Roque rin. Daldal ng daldal. Ayaw naman umuwi. Di ba? Oo. In the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, meron pa palang Adrian Bersamin, ano? Meron pa rin yung Lucas Bersamin, di ba? Yung Little President, no? Ako, noong nasa Singapore kami, right after the elections of May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM, habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed Senate. Dahil do sa leather bag, naniwala ka na utos talaga ng Pangulo, ganun ba yun? Wala. Dapat nakita mo talaga yung Pangulo na diretsa nag-uutos. Puro haka-haka yung ano mo, bata, tulay. Dating Speaker Martin Romualdez, Sec Mina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang binabasa niya mga boss. Budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya,
wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Yun na yun. May part 2 pa raw. Part 2. Abangan ang part 2. Siguro ang part 2 nito, doon na sa rally pakikita. Sa 16, no? Yan o yan. Alam niyo mga friend, na, wala namang ano dyan eh. Wala namang katakataka dyan. Sabit na siya eh. Di ba? Kaya maghahanap siya ng ano, kung saan siya lalabas, no? Parang si Sabit Singson din nun. Siyang inakusahan siya na waiting Lord. Imbestigahan siya sa Senado. Ang sabi ni Sabit, yun lang mabigat kay Sabit. Inamin niya, waiting Lord ako. Handa naman ako makulong eh. Kasama ko yung Lord of all waiting Lord. Si Erap. Niya, kasi nagdadala ako dyan ng pera, ganito. Linggo-linggo, mga ganyan. Kasama. Jinggoy, kung ano, lahat sinabi niya, wala. Pero nangyari, di ba? Tuloy ang yaman ni Chabit, si Erap, natanggal, di ba? Yun din to halos eh. Mga nagdala ako ng pera, kay Bongbong, parang si ano lang din to eh, si Ben, yung dala-dala ni Marcoleta sa Senado na surprise witness daw. Na tatanga-tanga rin. Bumasa rin ng script. Di ba? Yan lang yan mga friend. Ito si Bato. Interpol! Bullshit! Interpol! Interpol! Bullshit! Interpol! Interpol! Ito, nung nabubuisit si Gago dahil Isa naman ang political. inaresto yung tatay niya, tatay digong niya ng Interpol. Kaya binubulsit niya noon, di ba? Yan yun eh. Wala na to, ari na rin to. Wala ho yan. Napakahirap kung patunayan yan. Yung mga pinagdadaldal niya si kumbaga sa ano tawag dito, nakasandal ka eh, magtuturo ka, di ba? Sino tuturo mo? Lang naman si Duterte, di ba? Tsaka yan, parang kagaya lang niya nila Jimmy Guban, yung nagturo kay Pulong na sila ang amo ng sindikato sa Bureau of Custom. Si Pulong, tsaka itong si Kernel Asierto. Di ba? Ano nangyari? Wala rin naman ang aksyon. Hanggang ngayon, wala na. Ang mabagal ho yung batas para sa mga Duterte. Tagal-tagal na itong Jimmy Guban na to. Talagang kumpleto Si Jimmy Guban walang binabasa. Tinatanong siya. Kongreso ba o Senado nagtatanong sa kanya. Sinasabi niya kung paano. Meron pa yung isa na. Sila ngayon ang mga nakakulong. Yung Asierto hanggang ngayon nagtatago. Dahil papapatay nga siya ni Digong. Di pa lumilitaw. Mahirap po yan. Lalo lang yan. Hindi po ganun kadali. Pero yun nga, baka maraming maniwala na naman ng mga tanga na gustong iupo to si Sara Duterte, no? Mag-isip-isip kayo. Maraming mamamatay, maraming masugatan. Ito pakinggan natin si Montulfo. Mas bilib ako dito sa totoo lang. Bilib ako dito. Dire-diretso bunga nito eh. Tsaka pakinggan natin. Ang makakasama po natin ngayong hapon, ang veteran journalist po na si Ginoong Montulfo. Magandang hapon po, Ginoong Tulfo. Willie, magandang hapon. Kasama ko si Sandro Ochona. Dan, magandang hapon. Opo, magandang hapon po. Sir, umpisahan ko na doon sa issue dahil nga naging viral yung post mo tungkol doon sa destabilization. Pwede niyo po ba kaming bigyan pa ng iba pang detalye kaugnay dyan? Nakuha ko yan sa isang source na connected to military.
Ano po ito? Active o retired? Actually, intelligence report yan eh. Okay, intelligence report. Pero ang hindi ko malaman, hindi ko masasabi sa inyo kung saang unit ng intelligence community yan. Pero So, bakit? how credible to, Kuya Mon? Very credible. Marami ng mga marami ng nasabi niya sa akin na na totoo. Kaya reliable ito. Yung sabi pa nga nila, A1. A1. So, ibig sabihin, malapit sa katotohanan na talaga. Yes. Di ba may mga sinasabi nilang A1, A2, A3. A1 ito. So ito, simula nung makarating sa'yo, A1 ka agad yung info. Yes. At saka tignan mo yung mga pangalan na binanggit, hindi ka dapat magtaka na eh. Ay mga nabanggit na yan sa ibang ng mga previous reports previous news reports. Kaya hindi nakapagtataka. Kaya sila binabantay. Nagka-interest lang ako dito sa mga sinasabi ni Mang Tulfo. Bigay tayo komento. Binabantayan sila dahil mga nung una pa man andyan nasangkot na sila eh. Pero mukhang dina-downplay ng DILG, Kuya Mon. Ano namang kinalaman ng DILG sa military? So baka hindi sa kanila nakarating kasi yung intelligence report. Yung Malacanang ay natatawa ako dahil parang hugas kamay. Sir, pa-imbestiga daw nila sa military. Okay. daw nila sa military. Okay. So anong klaseng destab ang mangyayari kung sakasakali, Kuya Mon? Di ba may magkakaroon ng ng rally. Malaking rally. Oo. Ayan na. Ayun ang kaya binabantayan nila itong mga tao na ito. Yung nasa listahan. Alin dun sa dalawa kasi ang mangyayaring rally yung sa INC, itong malapit-lapit na, at saka yung trillion peso march. Alin dito sa dalawa? I think hindi na specify na. I think both. Both. Dahil yung mga pangalan na yan mga yung mga pangalan na nabanggit na yan noon pa eh. Kaya sila binabantayan. Anong objective nitong planong ito, Kuya Mon? Palagay ko they want to make a statement. O kaya yung babagsakin ang administrasyon ni BBM. Kung mawawala ang administrasyon, base sa ating konstitusyon, alam natin kung sino ang successor. Kawawa naman. Ito na yung magandang parte ng mga sagot ni Mang Tulfo, mga friend. Sana magustuhan nyo rin. Ayo. Kawawa naman tayo, sabi niyo. Bakit po? Bakit nyo po nasabi? Paliw yung papalit. Mabuti na lang ito. Kawawa naman tayo, sabi ni Mang Tulfo. Baliw yung papalit Mabuti na lang ito. Pati si Bongbong may tama Yung isa, tamad lang. Tamad daw si Tamad at easy going. Easy going. Pero may utak. May utak. Ito may utak kay itong papalit pero baliw. Kaso no choice. Kaya kawawa talaga Pilipinas, di ba mga friend? Hindi mo alam di ba? Sa salita na Tulfo may utak pero tamad. Ito may isa, may utak pero baliw. Mas maganda na yung diba? Yun naman sabi ni Kapersi, di ba? Mas maganda na kay Bongbong kaysa mabalik tayo dito sa kay Duterte, di ba? Natuloy. Ang kawawa ang Pilipinas. Kaya nga Kaso no choice tayo, paano yan? Kaya nga, bakit we have dalawang we have on a two points of a dilemma.
Yung tamad na easygoing, pero Pero Montulfo, nakita mo naman, di ba? Papaimbestiga naman siya sa mga korupsyon, di ba? Hindi kagaya na itong baliw na sila ang naiimbestigahan, di ba? Matuloy. utak. Baliw ang utak. O kaya, baliw, mahirap yan. Oh, totoo ay. Malaki palagi ko na sinasabi. Mahirap talaga yan, Montulfo. Baliw ang namumuno. Tingnan mo, inaabot natin nung nakarang administrasyon, namuno, baliw. Pero yun nga, maski baliw, may utak, di ba? O, natapalan niya yung mga general, binigay ng magagandang posisyon yung mga general. Yung mga sangay ng gobyerno, natapalan niya lahat. O, walang, kala ko, hindi makakatapos ang termino yun eh. Si Digong, po siya, mahusay. Utak kriminal talaga eh. Di ba? Parang, sindikato nga eh. O, sino ang huhuli sa kanya? Pulis. O, taas natin ang mga general, kayo dito, patay, o, di ba, EGK, o, di ba, meron pa kayong bayad, o, di ba, ang daming namatay, mantakay mo may bayad, baril lang ng baril yung mga gago, lalagyan lang ng droga, sabi adik, o, bayad, sisingil na sila, o, di ba, tuloy. Yan sa Facebook account ko eh, baliw si Sarah. Oo. Baliw naman talaga. Pero yun nga po, base... Kaysa naman magmamana, baliw din yung tatay. Minumura nga nila yung Diyos, di ba? Oo. Tapos yan ang iuupo dito mga tulonggis na mga kulto-kulto na to. Sa konstitusyon, siya talaga yung papalit. Kaya nga sa akin lang, paano yan? Kawawa man ng Pilipinas. Hindi ako pumapabor kay Bongbong, ha? Maski ako. Bakit po kaya ganon? Bakit hindi na lang po kaya resign all? Hindi po ba pwedeng ganon yung scenario? Hindi ko alam. Pero kasi ang nakakatakot yan yung mag-military junta. Yun. Correct. Gaya nung nangyari sa Oo. Sa Thailand, tsaka At saka yung mahirap dyan, yung nangyari sa Nepal at saka sa Indonesia. Kasi mga tao ngayon ay nagising na. Ang galit na sila eh. Aabot kaya tayo sa ganun, Kuya Mon? Sana hindi. Sana hindi. So, may possibility na umabot sa ganun. Meron na. Ang mga tao na kasi ngayon na pag tinanong mo, ang galit na galit sila. Oo. Teka. Magtanong-tanong ka sa mga tao sa kalye. People on the street. Galit na galit sila. Sabagay. Teka, binanggit mo kanina, yung gusto nilang tanggalin yung tamad, ang ipapalit naman, baliw. Pero yung tamad na binabanggit mo kanina, mautak. Ano ibig sabihin mautak? At least ito may sense. Sane siya, sane. Tamad lang siya. Tamad lang. Oo. Mag-remedyohan yan eh. Oo. Ngayon, ginagawa na niya lahat. Pero yung kaso ipapalit, bukod sa tamad na, baliw pa, mas grabe na, di ba? Sabi niya, si BBM daw, tamad lang. Yung isa, tamad na, baliw pa. Mahina pa din siya eh. Mahina lang. He's a weakling. Pero yung mga for sure may mga nakausap ka, no? Ano ba talaga yung target nila? Kasi kung binabanggit mo, gustong tanggalin yung tamad, pero ang papalit naman, base sa ating konstitusyon, baliw. Ano ba talaga magiging objective nung mga nasa A1 Info? Well, may mga nakikita din nyo, may mga kanya-kanyang agenda kasi yan eh. Siyempre, kailangan nila ng mapalitan si BBM dahil mayroon silang kanilang agenda. Okay. According to the reports, yung intelligence reports,
Pero base ba doon sa intel kung gumagalaw ito mga ano ba to, mga talagang active o yung mga retired, may support kaya mula sa kabuuan ng militar? Ang mahirap dyan na yung retired kasi, retired general, wala na. Oo. Hindi na yan, pag mga retired general, hindi na yan pinakikinggan ng kasundaluhan. Oo. Ang mahirap yung mga active members ng military. Yan ang dapat kailangan ng suportahan dyan. Kung mawala na yung active, kung mawala ng gana yung active members, yung mga generals na nasa active service, delikado siya. Oo. Yung bang composition itong mga generals na ito paano bang composition? Ilan yung active, ilan yung retired na magkakasama? Walang binanggit yan sa na active eh. Oo. Ang mga mga binanggit lang eh. Mga puro naman mga retired yan eh. Si Poki, si Magalong, retired naman yan. Si De Leon. Pero may mga iba, mga colonels. Pero mayroon din silang agenda. Tandaan mo yung mga galing kay Sara ito eh. Oo nga kasi binabasa ko itong mga Yung mga sila La Chica, asan na yan? Hanggang ngayon, nakakalaya pa yan, no? Kaya nasasabihan si Bongbong na ha? Ang liwaliwanag naman na yung ginawa nung 125 million, pinasa kay La Chica, pasang bilis. Walang anong class. Mahina talaga eh. alang nakalagay dito, mula ito sa kampo ni ng mga Correct. Duterte Correct. Yes. Correct. Nako. Ako rin, sabi ko, akala ko, puro lahat ito, maliban lang siguro kay yung mga iba dyan. Oo. Pero yung mga colonel, puro Sara yan. Oo, kasi ang hindi ko makomprehend dito, Kuya Mon, kung naghahabol sila ng tunay na pagbabago, yung papalit naman, tainted din naman yung naging administrasyon. Sinabi mo pa. Nung araw, akala ko nga may pagbabago yung panahon ni Digong. Because dahil ako yung hindi sa pagmamayabang, ako yung nagpatakbo sa kanya noon. Pero nakita ko, Ikaw pala nagpahamak, Montulfo Ikaw pala nagpatakbo Tuloy. walang pagbabago. Nung araw, pag mayroon yung kay Freddy Aguilar, Oo. yung pagbabago, naninindig yung balahibo ko. Sabi ko, wala na. Talagang may pagbabago. Oo. Ngayon, pag narinig mo yung, gusto kong masuka, yung pagbabago na pinakanta. Ay, hindi bali, wala na rin naman yung kumante. Kaya nga, wala rin. Pero wala, yun naman kumanta, wala naman siya. Ganun din naman ako. Lahat tayo na maraming nagoyo. Maraming nagoyo si Digong. Masakit pang sabihin dahil kaibigan ko siya Ngayon po lang marami nang lumalabas kayo, no? Yung DPWH, ang dami na. Mga ibang mga yung mga katiwalian. Kasi nakafocus tayo sa war on drugs. Oo, pero yung mga ibang katiwalian na andun sila. Di ba isa sa mga sinisigaw ni Digong dati yun, na lalabanan niya yung corruption din, bukod sa drugs? Kaya nga. Talaga namang nilabanan ni Digong ang korupsyon, di ba mga pre? Nakita nyo? Nung nag-iimbestiga si Gordon doon sa Parmalee na korupsyon, nilabanan ni Digong. Pinahinto niya investigasyon ng korupsyon. Ay, nako mga friend. Nakatawa lang kay Montulfo Tamad si Bongbong, pero sino ipupo nyo? Yung baliw? Mahaba pa ko yan Magkulam na tayo yun lang naman ang ko diyan na sinasabi niya. Tsaka yun nga, nabudol tayo. Marami tayo nabudol. Hindi ko ako nabudol. Yun lang akong kasayahan doon. Makita ko pala yung pagmumukha ni Digong. Kakaputa ulol to. Tama. Tama ako. Hindi tayo nakapagtapos Pero sa akin, salita pa lang,
alam ko na galaw eh. Galaw, alam ko na eh. Kung ulol o hindi eh. Isang politiko eh. Oo, diba? Hindi ko tayo nagagaling-galingan, pero talagang yan ang nangyari. Oo. Pero itong mga tanga na to, putang ng mga ito, Duterte pa rin ng Duterte, mga gago. Bakit? Pero to 67 80 talaga magulo to. Sana mali ako, no, mga friend. Ipipilit talaga nila. Kaya nga nilabas na nila itong, kumbaga to, alas to eh. Alas na, para sa kanila, alas yan, si Saldico. Alas nila yan. Na mapagagalit nila talaga ang tao at ang mga militar. Oo, nababaligtad na ang militar dahil dito sa kanila inilabas na alas. Para sa kanila, pero sinagot na ho kanina na nila Atty. Claire Castro, itong si Saldico na to. Umuwi ka rito. Hindi mo maganyan. No, my friend. Oo. Mantakin mo. Ito sana share nyo, no? Kung sakasakali magtatagumpay itong mga kampo ni Digong na to, ha? Si Saldico, siguradong absuelto. Ang yari dyan talaga, itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Tapos to, oo, lahat. Sabi nga ni Vlogcaster, pati raw siya, baka makakulong. Dahil sa dami na sinabi niya, dito kaila Duterte. O, natatakot na si Vlogcaster, di ba? Kaya sabi niya, dapat ihulog mo na rin yan, pinsan mo na yan, huwag mo ng proteksyonan yan, no? Di ba? Mga ganun sa atin, Vlogcaster kayo na, pero ko sabi naman ni Atty. Claire, hindi magsampa kayo ng kaso. Kung meron kayo maanong kay Martin Romualdez, kung meron kayo nakikitang pagkakamali, sampa nyo ng kaso. Hindi puro salita, di ba? Mga ganun. Ang problema nga dito sa atin, sinampa na nga ng kaso eh. Wala naman nangyayari. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin itong mga Duterte. Si Sara Duterte, sinampa na ng kaso. Grave threat. May sedition. Sinampa na, ang dami. Wala nangyayari. Nakalalaya sila lahat. Mga bataan ni Sara Duterte, yung Kernel La Chica, Nolasco, yan yung mga mga tauhan niya. Si Pulong, yung binugbog na bugaw na grave threat, kung ano sinasampa, walang nangyayari. Hindi gumagalaw yung sinagsasampa ng kaso. Ang dami sinampake. Pero anyway, gumagalaw na raw. Yung sinampake kay Sara Duterte, yung grave threat nga na pagbabanta niya kay Bongbong, no? Gumagalaw na raw. Daming problema, putik yan, no? Yung sa bungero, wala na yata, naburo na. Asan na yung dami rin pinatay noon. Parang crimes against humanity rin yung pinagagawa nito. Yung mga nito si Atot Ang, di ba? Wala na yata, paano na nangyari doon? Ha? Sa dami ay, naku, mga friend. Kulob na tayo, dasal na lang talaga si Lord na lang ang ating makakapitan. Di ba, mga boss? Mantakin mo yung Bureau of Custom. Bilyong halaga na shabu ang pumasok. Tinuturo nila Jimmy Guban, Asierto, si Pulong, Davao Group, kailangan magmiyembro ka para lusot parati yung mga shipment mo sa Bureau of Custom. Ang membership 5 million. Para hindi ka gagambalain ng mga bataan nila Pulong doon sa Bureau of Custom nung panahon ng tatay niya. Asan? Asan? Ang tagal din ng investigasyon doon, dami rin tinapong pera doon. Pati yung isang batang broker din, na kung hindi kayo magme-member sa Davao Group, ginagambala yung mga paparating mong pagka miyembro ka, wala na, lusot na ng lusot, ganun. Pero 5 milyon, butik. Gaano kalaki, dahil pera nun. Ay, ewan. No? Mga boss. Sa lahat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. Kurutin mo ng pinong-pino ang singit ng mga praning. Mga praning na yan, Kasani. God bless your family. God bless ka lahat niya. Abnormal to mga to. Talaga si Montulpo. Isang tamad saka isang baliw. Sana, kawawa Pilipinas niyan. Kalat ni ulit
bituin, magbilang na lang siya ng mga bituin sabay jakol para maabsuelto at mapauwi na siya dito sa Pilipinas. May mga bituin ka na, nagjajakol ka pa, saan ka pa? Patay tayo dyan. Nakakalat din. Michelle, Edwin, Mike, shout out my friend. Crisus, shout out. So, malinaw ang utak ni Dutae. Kung ganyan ang gusto nilang namimili siya na psychiatrist. Yun nga, ayaw niya ng foreign expert psychiatrist. Mag-assess sa kanya, mabibisong fit for trial siya. Nagdadrama na naman, endless ang pag-delay ninyo sa trial. Takot na takot. ICC, huwag kayong pauto kay Dutae. Puro demand pala para ma-delay trial. O, hindi dyan, basta dyan lang siya. Kalat ni happy birthday, Miss Amy Bingson. May you a good and blessed one. Be well always, regards. Friend Amy, bumabati siya si Kalat ni dati. Tinamad na mag-comment to si Friend Amy. June 360, Pastor John Lagon, my friend. Hello, Manong Roque. Maaga po ata kayo ngayon. Di na ako nakapag-comment sa last vlog mo. Thank you po sa pagbati sa kaarawan ng anak ko. Masyado pong na-appreciate ng anak ko yung pagbati mo. God bless. God bless ka, Pastor. Ay, si 3J Shop. Belated happy birthday sa iyong anak, June 360. Naway naging masaya ang kanyang kaarawan. At pagpalain pa siya ng mas maraming masasayang kaarawan. God bless. Kipisa Bunao. Good evening po, kuya, at sa mga ka-warriors. Anong protest yung mga pinagpapatay na inserted, binigyan ba ng hustisya? Nakakagigil ka naman. Sarap hulmahin ng baba mo para dumiretso utak mo. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyo may bahay. God bless always. God bless, Raul. Raul ulit, Sana lang, issuean ito ng return to work order na matanggal sa Senado for absent teams. Di ba? Si Bato, dapat ma-issuean yung gago na yan. Di uso sa Senado. Si Pacquiao nga, super daming absent noon, pero go pa rin. Saka saan man ipadala ang warning, may alam ba sila kung nasaan si Stone Cold? Kung alam nila, dapat isuko nila sa batas. Totoo. Bato. Si Johnny Enrile, namatay na. Saka nakakatibay ni Johnny, no? Maski naghihinga, sumusweldo pa rin, di ba? Pelabot, shout out. Condolence. Johnny Enrile. Kanang kamay ni Ferdinand Marcos. Pelabot, shout out. Idol ko rin si Armandin. Very credible siya. Sarap mag-explain. Hirap lang siyang mag-Tagalog. Kasi from Zamboanga. From Zamboanga siya. Isa pa. Si Christian Isguera din like ko. Magagaling mga yan, mga friend. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Okay lang, Karox. Kahit halo-halo ang topic. Di ba? Ang daming, diba? David Alvin Mendoza, shout out. Good evening, Karox. Ang babaw ng dahilan ni Kupalman. Wala naman siya mairarason, David. Hindi din naman makakalabas si Digong kahit magsabi sila na may cognitive impairment siya. Ang sabi ni Atty. Conti ay ipapagamot si Digong hanggang maging fit for trial na siya. Wala din siya lusot. At saka hindi gagawin ng ICC yan, napakawalan si Digong at pauwi sa Pilipinas. Nakikinikinit ako, Karox, na pag uwi ni Digong ay biglang babalik ang memorya niyan at magaling na. Siyempre, lalo na kung sasama siya dun sa mga pastoral ni Kibuloy, di ba? Ganyan ba kababaw ang utak ni Kupalman na paniniwalaan siya ng ICC? Yun nga, sabihin ni Kupalman kay Digong, nakainin niya ang ebak niya at inumin ang ihi niya, baka sakaling paniwalaan sila ng ICC. O kaya, ay magbigti na lang siya para matapos na ang lahat.
David Allen Mendoza ulit. Karox, alam pala ni Bato ang salitang due process. Bakit nung kasagsagan ng Oplan Tukhang, wala nang sa vocabulary nila yun? Kapag sila pala ngayon ang nalalagay sa alanganin, ay sisigaw sila ng due process na ipinapagkait nila noon sa mga biktima ni Duterte drug war kuno. Totoo. David ulit, sana may mga anak o kamag-anakan niyang mga opisyalis ng gobyerno na nadamay sa Oplan Tukhang ni Digong. Tingnan natin kung kakampihan nila sina Digong at Bato na humihingi ng due process. Diba? Hindi kasi, pagka mag-anakan ng mga politiko, David, absuelto. Hindi ginagalaw. Diba? O tingin mo yung anak ni Boy, absuelto. Hi si Baltasar, shout out. Sa totoo lang, walang utang na hindi pinagbabayaran. Kung hindi man mangyari sa iyo, sigurado sa kapamilya mo, sana maging aral sa lahat ng tao. Friend, Sherby Sopeda, shout out. July 7, Alcatara, Christy Ansen, shout out. Annalisa Apolinar, shout out mga friend, ha? Sabi ni Tia Delio, Serox, gusto mo ba akong tanungin kung asan si Bato? Pero Serox, atin-atin lang po, ha. Huwag po tayong masyadong maingay. Baka po may makaalam na iba. Masyado lang po kasing may pagka matalas ang pang-amoy ko, Sir Rox. Tayo ba naman, sir, paglulukohin pa nila? Ano po? Ang sikreto, Sir Rox, kaya si Bantag di madakma, parang nangangamoy magalong po ang kutob ko dyan. Sino ba si Bantag at sino ba si Magalong? Sa lawak po ng bulubundukin ng tralala sa Benguet, protektado ni Magalong, para ka pong naghahanap ng karayom sa tambak ng uway, ng palay, Sir Rox. At syempre pa, sa higpit po ng mga gwardiya sibil niyan, dahil kay Magalong, good luck sa magtatangkang maghanap po kay Bahag, Bantag. Kaya yan si Sir Calvo, natakot ang lubot. Ngayon siya po madampot. Meron na po yung pinagtataguan. Kung saan po yon, tanging si Batman lang po ang nakakaalam. Tayo pong mga Pilipinos, known for being mga pusakal na kriminal protector, Sir Rox. Totoo, wag na po tayong magpaka-plastic sa katotohanan. Truth hurts, but that's the truth and reality of how we are, Sir Rox. Money and power talk, Sir Rox. Tayo pa po ba, Sir Rox? O dahil sa sobra pong nagmagaling ito si Mr. Blackjack Pogi. Tawa siya, Inudio. Di ayan tuloy. Maghahanap ngayon kayo at maghabol kayo sa Tambul Mayor. Kung mapalitaw pa ninyo si makinis na ulo, pero ang laman po ay abo at isang ubod duwag na bubuwit. Nauuna ka kasi palagi ang yabang nitong si Mr. John Lloyd ng Cavite chapter. Yun nga ang problema dyan sa John Lloyd dyan sa Cavite. Paray pa pogi poise lang. Paray pa pogi poise lagi namang bulwak sa kapalpakan. Ewan ko sa'yo, di ko talaga alam kung saan tribo ka ba talaga nanggaling. Pagbutihin mo kaya yung trabaho mo at nang may pakinabang naman sa kakukuda mo na lang wala naman silbi. Hanggang ngayon, wala pa rin makitang pakinabang sa'yo ang taong bayan. Dapat ang tabil ng dila sa kakukuda may kasamang aksyon. Di ka lang nakaka-high blood, nakakakirot ka rin ng rayuma. Maano nga tigil-tigilan mo kami? Baka kung si General Torre pa ang nandiyan dyan, siguradong kakain ng alikabok, simbilis ng kidlat, may aksyon, may resibo. O ikaw, ano pa? Di nga. Ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo, visit. Impong ba siyang lalayas po at mamumundok po ako mismo ang hahanap sa kuta ni Bantag. Ang tao. Sasama po ako sa mga taga-pogong biyahero.
Ang iyong pong lahat po na pong nagmamahal, Katipunera Cavite, asungot at makulit ninyong Tia Deli. Ingat po palagi, Sir Rox. Ikaw din ha. Huwag pong mag-alala, may naamoy po akong biyayang paparating sa iyo sa Pasko. God bless po, Sir Rox. Sana nga, friend. Pero bablagin ko pa rin itong hype na kapatid ng asawa ko na to. Baka sakaling, meron akong hinahandang magandang vlog sa iyo, Grace Inside. Ha? Baka sakaling mauga na yung umalis ka na kasi dyan. Tanga-tanga ka talaga. Sa ilalim ka pa rin ni Satanas hanggang ngayon, ha? Ramon Valencia. Bossing, hindi naman matapang yan si Stone. Taga-utos lang yan. Napanood ko yan dati sa Bukawi. Nang mag-inspiration sila sa mag-operation sila sa tindahan ng paputok. Ang bilis ng takbo. Marunong lang tumanaw si Ombudsman kasi ng nakakulong anak niya, na-absuelto, kaya siguro tinimbrihan niya si Stone na bokta na, bachi, at uhulihin ka niya, maghuhuli ka na, kaya umis ka po na doon at na sila magkikita ni Torre sa tuktok ng Kulapo. Kumusta na lang sa lahat at sa mga Karaoke Warriors at sa pamilya mo. God bless as always. God bless, Ramon Valencia. Efren de la Peña, paano kung manlaban si Bato? Hindi na yung nalaban. Hindi na mahuli. Piyagtago na nga eh. O, diba? Marilo Pabianak, shout out. Si Manang Aimee, ugaling DDS na talaga. Ugaling DDS na nga talaga siya. Di na kumikilos bilang isang senador. Dapat talaga erase na mga ito bilang servant kuno. Nagagalit na sila. Good day po tayo sa mga Warriors. Good day, Marilo Castro. DJ Shop ulit oh. Di naman senador yung babaeng yan. Ang gugulo lang yan sa Senado. Utusan lang yan ni Joel Islayer. Hindi niya alam bakit siya nag-aapila sa Senado habang nagsasalita si Senador Rotiveros. Clueless lagi itong manang na ito. Ewan ko nga ba, nangyayari sa Senado. Puta ng Senado yan oh. Lucifer Lambo, shout out. Di daw bias. Yung pinakita mo mga Marcos yan. Ito. DJ Shopo. Ang ginawa naman ni Remulla pwedeng dalawang bagay yan. Tingnan naman tayo. Ito magaling ito eh. Una, nangaasar siya. Kaya di pa nga opisyal nakakuha niya yung info nag-announce na ng siya agad-agad. Ang problema nga hindi na asar Nagtago O ngayon, mahanapin na. Pangalawa, para ma-credit siya na siya ang unang nakaalam at nag-announce, sasabihin ng madlang people, wow, ibang klase, Ombudsman bigatin. Ganun. DJ Show ulit Kasi super yabang nga ito si Gongs din nung nasa pwesto pa siya. Kaya proud na proud pa siyang pinagkalandakan ang mga pumatay siya. Hinuhulog pa nga niya sa helicopter, di ba? Akala kasi ni Gong di forever na siyang tigasin. Yun nga, kaso bilog ang mundo. At umikot ito, akala niya untouchable sila forever. Ito na ang oras ng reckoning. Kaya Gong di malaman sa alamang permanent residence na ng ICC. Di ba? Makakasama niya si Stone Cold. Kaya may kakwentuhan na siyang si Gongs D. Di ba? 3J Shop ulit Ako, Sir Rox. May dalawang request ako mga senador. Una, tanggalin na si Barsaga. Pangalawa, si Sara tanggalin si Barsaga, pakawala ni Sara yan. Isa't kalahating baliw din. Puro baliw naman sila. Wala na matino. Matagal din as senador. Matanggal din as senator. Aba, proud pa siyang umamin sa kanyang pagsisinungaling, sa kanyang salin. At yung nire-report nila sa COMELEC, ano nga bang tawag doon? Yung election expenditure ba? Oo, akala ni Marcoleta, bida-bida siya noon. Sa kanyang interview, pinahamak niya sarili niya. Yan nga ang sinasabi ko sa Rox. Ang tadhana, ang gagawa ng paraan para itong mga katulad ni Marcoleta, mabitag sa sarili nilang bibig. Totoo. 3J Shop ulit Naku, talagang itong si Sarah Jing, mag Snow White na lang
siya forever. Nakakarindi ang boses. Yung kanyang mga abroad, wala siyang ginawa para sa bayan, kundi personal na mga biyahe yan. Yung dahil puro fake news ang ginagawa niya abroad at gusto lang niyang mapakawalan si Gong Di. Huwag niya nang utusan si BBM dahil busy si BBM na tulungan ang mga nasalanta ng bagyo. Di tulad niya, asan ba ang BP ng Cebu at Davao? Wala. Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, shout out. Mission accomplished mga boss. Oo, yan lang yan. Wala naman, hindi ako nagtaka dyan sa saldi ko na yan. Talagang doon ang punta niyan eh. Oo, siguro nangangarap siya baka maging Chavit Singson siya. O, di ba? Pag napapagsak niya si PBBM, di bida siya. Siyang ganun lang yan, mga pangalan ng makalaya, doble. Baka sakali na lang kung baga sa yung tirada ni Saldi ko, suntok sa buwan. Pero wala naman bago. Nag-replay lang siya kay Sara Duterte, saka dito kay Chavit Singson. Yun lang yun. Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night. Dasal.